Luke 13:24. Strive to enter through the narrow door, for many, I tell you, will seek to enter and will not be able. GPS, or the Global Positioning System, is a satellite-based navigation system that provides users with precise location, time, and velocity information anywhere on Earth. Does anyone else find it somewhat strange that most of us, when we're in our car and traveling to unknown destinations, don't really know how to get where we're going? We simply put the address in whatever navigational system we are using, or GPS, put the car in drive, and head out on the open road. Usually these maps do their job. They recognize shortcuts, know when there are hazards ahead, and even alert us to delays that are in our path. In today's message, Brother John Macapobre talks about the suffering that lies ahead in our Christian walk and how to get to heaven. The three important significant facts. The reason that many will seek to enter the door of salvation, but will not be able to. How international dateline applies to our Christian life. And some of the scriptures that support our topic. Many endurance athletes depend on GPS devices to provide feedback on how they are progressing. A GPS monitors variables such as pace, heart rate, time, elevation, and distance. Athletes rely on this important data to keep them on track in meeting their athletic goals. This principle also applies to our spiritual life. To succeed as a Christ follower, we need to hear clearly from God through His Word. Interference in the form of other priorities, lack of energy, distractions, or obstacles can get in the way from us hearing His voice and doing His will. To realize our spiritual goals, our God-given purpose and design, we must constantly seek Him. Every day we need to be still and eliminate all the distractions and interferences in order to clearly hear His voice. We stay connected to God by spending time with Him in His Word and in prayer. As he walked towards Jerusalem, the Lord Jesus Christ went through towns and villages. There he taught the people. Someone asked him, Lord, amo ning question mo, Lord, will only a few people be saved and escape from God's punishment on Judgment Day? The Lord did not answer their question. Sa aton gidbasa sa Ilonggo nga translation, God that did not answer their question. He did not say how many people. Why sa nag-cite pilagid ang maluwas? Kagdayon would enter the kingdom. He told them to struggle with determination to enter the door of salvation. Palakpakan na ito agad. Ang iyang gigamit nga words, he told them to struggle with determination to enter the door of salvation. Ngayon, the important point, kinahanglan nga gitawag niya nga kusyos ta sini tungo kay imo makita kung hindi na to ni padaluman tuon, imo makita iya will make or unmake us. The important point that the Lord was not suggesting that people can earn salvation by their own efforts. Why naghapal ang Ginoo dire that He will violate the sola fide and the sola gratia principle? Sola fide and the sola gratia wala ni natandog. Kay kung ang Ginoo ya maghambal, he was emphasizing that salvation is an urgent matter. People cannot urgent matter. People cannot postpone a decision to follow Christ. Muning pagsunod kay Kristo Jesus nga hindi ni mapuspon. Everybody say amen.
Way kitawag butang sa sini nga kalibutan, way trabaho sa sini nga kalibutan, nga din kabalapag sa tao sa iya desisyon sa pagsunod kay Kristo Jesus. Ang imo rason nga hindi magsunod kay Kristo Jesus, kung ibutang ni sa biblical nga standard, siyado ni kagaan. Kung ang rason mo ang kwarta hindi ka kasunod kay Kristo Jesus, ang imo job hindi ka kasunod kay Kristo Jesus, ang imo transaction hindi ka kasunod kay Kristo Jesus, siyado ni kapigaw nga rason. Because ang issue diri is the salvation of your soul. Palagpakan na to na Ginoo sa ni. Kung imo tanawon diri, their opportunity to enter God's kingdom does not last forever. Ang imo opportunity nga maluwas ka, hindi ini hangtod sa hangtod nga offer. It is a limited offer. Ako na sige basa kay nasa first reading, nagsiling akong mabatian ninyo ang pagpangagda sa Dios, hindi gid pagtig-ahon ninyo ang inyo tagipuso. Everybody say. Everybody say. Bilikon nako. Pinipreacher, pastors, even pare. Kung hindi niya ni mawali sa iya parokya, sa iya simbahan, kung pag-aanan niya ni nga topic, the collateral damage is the soul of their parishioner. Muna nga, isa sa mga different life nga teacher, nagsiling, nga may mga mega churches, nga napuno ang simbahan sa mga tao. Ano rason? Tungod kay always blessing ang wali. Always prosperity ang wali. Always emphasizing. When you form an attachment to Christ, what you see, you get. Pero amo bala ang hambal sa Biblia? Hindi. Tungod kay ang aton gibasa sa nagligat, gitudloan kita nga hindi lang nagtuo ta sa Dios, kundi mag-antos ta samtang nag-aalagan kita sa Dios. Palakpakan nato na Biblia. Ang inyong gibilin nga transaction sa inyong balay, alang tuso na samtang ari ka. Nakato kita sa gitawag ya important West. Very important, significant facts. The entrance of salvation is a narrow door. This means at least three things. Number one, the way of salvation is specific. Magambal ka ni kakaluwasan, specific ni. Ihuon mo ni. Samtang buhi ka pa. Hindi ni mo itugyan ni sa mga buhi. Kung ikaw mapatay, the way of salvation is specific. Very specific. Second, the way of salvation is the only way. Ang kaluwasan na ganihambalan, isa lagi ang dala. Tanda yun. The way of salvation is straight. Kung magambal ka di kakaluwasan, it is not crooked in direction or purpose or morals. Hindi ni crooked. Specific kung ang kaluwasan niya hisgutan na gani, imo makita iya, it is backed up by the moral laws. Ang kaluwasan nga gidawat nimo ang direction is to discover the purpose of life. Palagpakan na ito na Ginoo. Because the motivating force when you receive God's offer of salvation is to discover the purpose, the direction, and the moral values.
Pero ano siya, muna ka sa makadawat ka sa Ginoo, may liwaton gid sa imo pamatasan. May liwaton gid sa purpose. May liwaton gid nga direction tungod kay imo makita iya the way of salvation. Tadlong niya. Si Lewis, kapag gibasa ang iya autobiography, ano siya nga nakabalik sa Christianity? Question mo ni, tukid philosopher siya. Kung ang Diyos matarong pa, kung ang Diyos gamhanan pa, nga may kalainan nga nagakatabo sa kalibutan, nga laban ang kalainan kaysa may nagwala si isa nga mangahas matilaw sa pagliso sa iya gitog mindset. Pisor siya. Pero ang Ginoo maayo. Kung way nagali mo tilaw sa pagsaysay sa imo, circumstances will teach you something. Sadra nga nakakita siya sa crooked line, dira sa opisina, tiko. Sila siya nga, iklaro na ko nga tiko. Hindi ko magduha-duha sa sintensya kag paghukom nga ini crooked line. Sa nagapamalandong siya, nakasiling siya. Nga hindi ko magsala sa pagdeterminar nga initiko tungod ka I have a knowledge of straight line. Everybody say amen. Buti pahangop niya nga nakahibalo ka nga tiko tungod kay naka-eksperyensya ka kag nakakita ka sa iban nga kadlong ang iladala. Madiparahan mo nga din imo makita iya kadlong ang imo dalanon nga ginusoy tungod kay may knowledge ka sa tiko. Palakpakan na to na ginuuso ni. Kag ang conclusion niya nagsiling siya, amo gali nga gin-allow sa Ginoo nga may tiko. Gi-allow sa Ginoo nga may tiko kung pangitaon sa tao ang tadlong. Palakpakan na to na ginuuso ni. Kag amo na ang kamatuoran kung kitaya magsige himo sala, magsige ta kitawag ya himo sa ini suno sa kabubuton sa Dios within sa aton because we are created as a moral being and his hunger for God is built into him just like the hunger for food. Nga din imo makita may handom ta nga din maghimo sing matarong tungod kay ang paghimo sing sala may katalaka ni palakpakan na to. May katalaka ni kapoy ang sa una sa lingguhay pag kami sayaw, pulti ka malipayon sa pista tanan, inom tanan. Pero pagkatapos, kapoy lawas. Hindi ka malipay. Ang imo konsensya nga magting. There is something wrong with it. Maumpawan ka lang kung makabatyag ka sing intimacy sa isa nga makasarang sa pagluwas. Palpakan na to na Ginoo. Makanto kita sa bersikulo. Siling ta nga, gipakap mo lang sa bersikulo ni tatlo ka butang. Sahon ta. Nagsabat si Jesus. Ko, dalan, kagamtuuran, kagabuhi. Wala sing makakadto sa amay kundi pinagi sa ako. Ini nga pamatuod, disqualified sa iban nga mga religious leaders, religious organization. Dito ko nakita nga hindi ni maliso ang mga imam sa Islam niya. Mga panatik na yan. Kung wala ang milagro.
May dokumentary ko nga ako gitipigan nga isa ka imam naka-experience siya sa bitbit experience nga nagwa sa lawas. The experience of astral nga diin ang lawas gali sa tao hindi ni ang mekanismo nga nagpadalagan kundi may mekanismo sa sulod nga kung ang lawas siya mapatay na ini nga mekanismo hindi mapatay. Kasi testimony mo ni sa nagwa siya, he wants to meet Allah. He wants to worship Allah. Gusto siya nga magsimba kay Allah. Pero Allah, wala sa langit. Ang adto sa langit, si Jesus. Pagpakan na ito naging. Kag nagbalik siya. Kagang muski nga iya gidumalahan. Gitawag Jesus Muskin. Waay niya lisua ang tradisyon sa pagpangamuyo. Waay niya lisua ang iban nga doktrina. Iya lang gipukusan ang isa ka kamatuoran nga sakuran niya si Jesus, the Son of Mary, pamuni ang matuod nga kaluwasan. Papakan ako na ganyan. Specific. Dayon, ano pa? Psikolog. Wala, masawang pa. Wala na sing iban sa bugos nga kalibutan. Wala sing iba. Platawa bala na. Sino ni mga tawag sila? Ako tag-iya sa inyo kalag. Ako ang magpirma. Ang kasulog ka sa langit. Kung tuod ni, italuluoy ta. Huwag matapliti pakanto dito sa prisuhan nga magpapirma siya. Ano mas problema? Saan ka? Wala na sing iban sa bugos nga kalibutan nga makaluwa sa aton kundi si Jesus lang. Pagpakan na ito na Ginoo. Specific ang kaluwas. May mga bersikulo ba? Pasahon ta. Ginahatag niya ang iya kabuhi sa pagtubos sa sang tanan nga tao. Amo ina ang pamatuod nga gusto sang Dios nga luwason ang tanan nga tao kaginpakita niya ini sa tion nga iya ginpili. Wow. Hindi maexplikar sa mga Calvinist that Christ died for the elect. Gusto siya nga luwason ang tanan nga tao. Pero ang problema, hindi siya. Ang problema kita. Kay hindi ta gusto mubayad sa presyo sa kaluwasan nga amo ang pagpalapit sa iya. Palakpakan na ito na Ginoo. Sana nagwali ko gahapon sa Thanksgiving. Gihatagan ko sa duha ka importante nga emphasis. Tandaan ninyo nga si Giniso sincero siya nagsiling. Kalapit kamo nga gikapuyan kagibugatan kay pahulayon ko kamo. Hindi bala? Nagpalapit kita naka-eksperyensya sa epekto sa aton pagpalapit pagkan nato na Ginoo. Muna may testimony dire nga gipakamaayo sa Dios. Resulta na sa aton pagpalapit. Pero ang pagpalapit sa Dios hindi na kay ultimate. Kung makita nimo ang pispis
nga nagalupad, duha ka pares ng iya pako. Palakitan na to na Ginoo. Kung gini giamat-amat pagod nga maklaro to. Duha ang iya pako sa wala kag sa tuo. Pag-eksperyensya sa kaluwasan kag benepisyo sa kaluwasan, kinalan mahibalo. Nga paghambal niya palapit kamong gikapuyan kagimug-atan sa inyo kasala kay papahulayon kamo. Pero hindi na period kaman kay ang dason nga hambal kung imo lang taon sa iya mga pagwali, pirmi niya gina-emphasize kaangay sa pagsulit sa pagpangagda sa pagpalapit kundi nagsiling siya, sunod ka mo sa akon. Even ang mga apostoles gisingganan niya, follow me and I will make you the fishers of men. Papakadaton, sunod ka mo sa ako. Entonces, sa dira nga magpalapit ka kay Kristo Jesus, hindi na ultimate. Kinalan mahibalo ka nga may second mandate nga kung magpalapit ka sa iya, willing ka sa pagsunod sa iya. Muna na yung problema. Kaya ang rich young ruler, gusto siya maluwas. Nagpalapit siya, kag gusto siya maluwas. Pero sa gidil sa Ginoo, ang kaupangan nga hindi siya magsunod, naglakat siya kag nagsubo siya nga hindi malipayo. Tungod kay ang balabag sa hindi pagsunod, hindi niya mapahigad kag sikway. Pila sa aton ang naka-experience siya sa aton pagpalapit. Pila sa aton nga hangtod karon nag-struggle pa tungod kay ang kaupangan sa pagsunod sa iya hindi naton mapaiway. Everybody say amen. Dayon dira na ang struggle. Dira na ang suffering. Dira na ang affliction mag-abot. Mo gani na kung padayonon tani. Anong hambal niya? Pero kung magpangita ka mo dito sa Ginoo nga inyo Diyos, makita niyo siya kung pangitaon niya sa bugos niyo nga tagipuso. Pero sa tapos nga makita sa nimo, sa tapos nga ma-experiensyan sa nimo, hindi ka magbuhi sa iya, kundi ining isa nga nakahatag sa imo sing kaayuhan sa imo pagpangita, sundon mo ni hantod sa katapusan sa imo kabuhi. Pagpakan na to na Ginoo. Amo na nga aton kanta ga ina, maalagad hantod sa katapusan. Pero kung hindi na to nahimuon, it's just only a word. Everybody said. Sa Christianity, kung kaisa, istorya lang. Everybody say. Kung kaisa sa Christianity, generosity, istorya lang. Kung kaisa sa Christianity, ang righteousness, istorya lang. Ang holiness, istorya lang. It's just only a word. Kaya hindi ka-explikar siniutod kagabihan. Kung sa area na sa suffering, ini mga tao nga nagkabuhi sa easy life. Everybody said. Pero ang mga tao nga naka-experience siya sa pag-anto, sa pag-alagad sa Diyos. Naka-experience siya sa pag-anto, sa pagpulaw, padayon nga nag-aalagad sa Diyos. Amo ni mga tao nga is just hindi kay pulong lang, kundi imo makita ang ila i-communicate sini ang ila experience. Si Lola Consoling sa dira nga nalayo sa dira. Kag dayon ginadalaan akon dito sing tinapay kag kupa kay gapagtik siya. Sila siya, bro, sabi mo lang, ang ako ang gipangayo sa Ginoo, kundi na lang ko ka simba ka alagad, pahuwaya na lang ko Ginoo.
Hindi ko gusto mabuhi nga di ko kaalaga. Tawag lang yung Sister Teria, ginagak lang, ginasagnoy na lang. Higda na dito gibisitahan. Pero ang Biblia ara sa kuluhan, kag may handom pagid nga moalakat. Palapakan na ito na Ginoo. May handom pa nga dili mo tambong sa prayer meeting. May handom pa nga mokadto sa prayer mountain. Kag ato sa kisikadan, hulat lang. Pangayua sa Ginoo. Ko mismo ang magdala sa imo kadto dito kag pauli. Palapakan na ito na Ginoo. Kamunang gitawag yan. Totoo na palakad. Kamo mo kauturan ng imo kadtuan nga lugar, tuod ni nga lugar, pagka na to na Ginoo. Hindi ni haka-haka lang, ang langit tuod ni nga lugar. Muna nga, tuod po na imo pagalagat, pagka na to na Ginoo. Tawad yun. Many will seek enter the door of salvation but will not able to. Sa malandong ko sinigabi, Lord, allow me to have wisdom to explain about sa sini nga topic. Ibalik malata sa hilunggo nga ginbasa ni Katkat before we move further. Balikon ta. Nagtinguha ka mo sa pagsulod sa makitid nga pwertahan. Dito sa Mateo, sa Gospel sa Mateo, lapad ang dalan nga nagapakadto sa kalaglagan kag damo ang nagausoy sini. Gisulit diri sa Gospel of Luke, makitid nga pwertahan. Ang matuod, ang damo ang gusto nga magsulod pero hindi magsila makasulod. Ano ni nga explanation? Madamo ang gusto magsulod. Sino bala ang hindi gusto maluwas? Sino bala ang hindi gusto sa langit? Kando ka sa prisuhan, wala si isa sila nga hindi gusto sa langit. Ito ka sa mga napatyan, wali ka dito. Lutay lang. Siguro ang hindi gusto sa langit. Pero gusto sa langit, magsulod sa hapos nga paagi. Pagpakan na ito na Ginoo. Gusto magsulod sa langit na magbayad lang siya. Gusto magsulod sa langit nga diin sitting with a rocking chairs. And that is the problem of the sinful humanity. Gusto hapos. Balik ko na kontong akong naginambal sa inyo. May isa kayang people nga nabudlayan na sa siya kabuhi. Daw hindi na siya namian sa mga kabudlayan sa umbra. Nga diin samtang nagakabuhi siya. Nagkanto siya kahirmit, nagsiling siya. Abot.
maalam ka magid tudloy ko sapos nga kabuhi. Unang kabuhi nga way mga pagsulay, way mga kapipitan, basta taway nga kabuhi, nataktan ako sa kalisod. Siling ang tigulang nga hermit, tuto, siling pa niya, lumudlay ni nga handumaw, masulayan ang akong kaalam sa pagtambag sa imo. Kay, kung aton isipon, kung manguma ka, lisod. Kinahanglan ka maguna, magpanggas, mag-arado. Di, mudlay. Nagkanto ka po dito sa construction, obra ka, kinahanglan mo pasaan ka sa simento, muuyat ka pala. Kung mag-eskwela ka po, kinahanglan nga imo i-overcome ang monotonous nga schedule nga balik-balik sa eskwela. Dumudlay ni. Pero ari ay, may napinsaran ko nga kung gusto kasi ni. Siling ang young people. Ina, mo ginang gusto ko. Bisaryo, may hapos nga lugar. Hindi ka na magtigang, hindi ka na mahasulang tanan. Kasi ano na, simenteryo. Mo nang baryo nga way na kulon. Paway ka na dito. Ang adto dito way na nag-obra. Gusto ka mo kadto? Sila ang ako. Hindi oy. Sa mintras nga buhi kaway hapo sa sini nga kalibutan. Palpakan na to naging. Pero ang pinakanami hindi kay na Kristohanon kang hapos na may kabudlayan kang sugataon, siguro budlay pa ni nga gitawag nga mga kabugatan kag mga kapipitan kag kadulmanan sa way ka pa sa Ginoo, pero ang pinakanami sa tanan sa diraara ka sa Ginoo, way ka nag-antos tungo kay nagbayad ka sa resulta sa imo sala. Way ka nag-antos sa prisuhan tungo kay nakasala ka nakakumitar ka krimen. Way ka nag-antos kay drug addict ka. Nag-antos ka tungo kay nag-alakad ka tuod sa Ginoo. Kamo na hindi ang question ang pag-antos, kundi ano nga pag-antos. Siling pa ni Apostol Peter, butang nga hindi ka mo mag-antos sumong mamumuhat sa kadautan. Gapaghilabot sa kabuhi sa iban. Gapakasala. Butang nga mag-antos ka mo. Gihingabot ka mo. Gilutos ka mo. Tuki nag-alagad ka mo sa Diyos. Bulahan ka mo nga nagaantos kaangay sinatukay ang Espiritu sa buhi nga Diyos ara sa inyo. Prapakan na to na Ginoo. Ang natuod, madamo ang gusto magsulod pero hindi makasulod. Dayon. Ari na. Tandaan tani. Versikulo 25. Hindi tanan bukas ng kaluwasan. Hindi tanan aberto. Kung makapanirado na aton basahon ni. Kung nakapanirado na ang tagbalay, magatindog gid lang kamo sa guwa kag magpanuktok ka magasiling Ginoo pasudla kami. Karon nanawagan ang Ginoo ang nagapanuktok pagkaabrihan. Ang nagapanawag sabton kag ang nagapangita makakita. Pero ini nga gitong opportunity nga aton gini-enjoy karon sa sini nga panag-on sa imo kag sa akon. May deadline eh. May pagkatapos niya. Panuwan niyo sa bersikulo.
Ginoo, pasudla kami. Pero sabto niya kamo, wala ko makakilala sa inyo. Ano ni nga kululungan? Sumpunan ta bala. Dayon magasiling kamo. Hindi bala nga nag-upod kita sa pagkaon. It is only my own interpretation ha, na base ng ari sa duwa. Nagkaon ni sa tinapay sa Holy Communion kag nag-inom ni sa kopa. Nagkaon kami. Hindi bala nag-upod ka kita sa pagkaon kag nagtudlo ka sa mga kalye sa amon banwa. Ini nga mga tawo nga ara sa guwa, hindi ni ignorante nga mga tawo pagpakadaton. Hindi ni wala kabati sa gospel. Hindi ni wala katilaw sa pagpakamaayo sa Dios. Ang ilang paghambal sini, it is personal testimony nga nakasinati sila sa goodness sa Ginoo. Pagpakadaton na Ginoo. Sinati sila. Hindi ni sila ignorante. Siguro nagtestimony ni sila sa kaayo sa Ginoo. Siguro may mga something na nga natun-an nila sa discipleship. Siguro nalinyabol ni sila sa pulong sa Dios. Pero nga aara sila sa guwa. Nga ara sila nga way ginkilala sa isa ka pangulo sa panimalay nga amo mismo ang Ginoo. Ano ang rason? Bersikulo 27. Pero magasabat siya sa inyo, wala gid ako makakilala sa inyo. Palayo kamo sa akong tanan kamo nga nagahimo sang malain. Palpakan na to na Ginoo. Wow! Hindi ni nami pamation nga minsan. Pero utod kag ampian kung dili ta magliso ko sa temprano, amo ning mapamatian. Pero may panahon pa ni sa pagliso, pagpakan na to na Ginoo. Way pa nag-abot ang deadline. Way pa nag-abot. Nagbulan. Magahibi kamo kag magabagrot ang inyong mga ngipon kung makita niyo si Abraham, si Isaac, si Jacob, kag ang tanan nga propeta nga nasakop sa paghari sa Dios pero wala. Kamo iya wala masakop. Sabi mo lang utod no. Hibian ta gini ng mga butang. Nga ang purpose sa kaluwasan pamugid nga makita sa Dios nga maghimo ta sing maayo. Pagpakan na to na gini. Maghimo ta sing matarong. Ang purpose sa kaluwasan nga mugid ang transformation. Kabalo ka mo sa redemption, there are two basic elements. Number one is information. Dunganan ta, information. Gi-inform ka. Gi-inform ka nga may napatay. Gi-inform ka nga may gilubong kag nabanhaw kag ini nga kamatayon kag pagkabanhaw hindi ni para sa isa nga napatay gilubong kag nabanhaw kag nagsaka sa krus para ni sa imo kapag na to Ginoo. Christ was not died as a martyr. I repeated it again and again sa sininga simba. Hindi siya parihas sa kay Duterte nga ginpriso.
nga kung mapatay na mangin martir ni pareha sa ay ni mga heroes pareha sa sistema kay Aquino, hindi siya. Hindi siya. Napatay siya sa specific nga purpose nga bayran imo kasalanan. Palakpakan nato na Ginoo. Bayran ang imo kasalanan. Muna nga nagsiling siya, tinguha. Kung siya nag-promote sini nga din imo makita in contradiction with the principle of the sola fide and the sola gratia. Ang buti pangot niya nga din kung giluwas ka, hindi ka mag-idog sa pagtapik sa iya. Palakpakan nato na Ginoo. Ito kay may tatlo ka butang nga iya pangitaon sa imo. Nga mangin bunga sa relasyon mo sa kanagatapi ka sa iya. Pila ka gitog mga panimalay nga nabungkag, nga nagbinulagay. Isa lang diman, kung asawa gadiman, kung kaysa ang bana gadiman, kinala makaproduce ta, bata. Kung kaysa hindi mahatag, tungod kay ang deklarasyon niya, kung bata nga matao, bunga na sa inyong relasyon. Everybody say man. Muna nga sa Old Testament, kung way gani ang isa ka magtiayon nga hindi ka producer siblings, hindi ka producer bata, it is barren relationship. Ngayon, it is only a metaphorical palaanggiran na nga sa dira magtapi ka sa Ginoo, mamunga ka sing bunga sa generosity. Mamunga ka sa bunga sa karakter. Mamunga ka sa bunga sa karakter. That is the principle of the mystical union. Palpakan na ito na Ginoo. Just imagine ba, the doctrine of Jehovah's Witnesses kung tuod lang na because they promoted a total annihilation. Ano ng total annihilation? Madula ka para ka nga nalukpan sa atomic bomb. Pero hindi. In the other side of life, ari ka nagaantos, makita nimo ang gitawag mga tao nga ginbendisyonan sa Dios, makita nimo si Abraham, si Isaac, ag si Jacob. Kung sa buhi pa, ginsuno mo ang lifestyle sa sini nga mga tao, ang ilang pagtuo kag binuhatan, hindi ka makadto sa lugar nga gikadtuan mo sa palaabuton. Palpakan na to na Ginoo. Siya to kaklaro ang bersikulo. Dayon, many will seek to enter the door of salvation but will not be able to. The reason, ang rason, is what Christ said. One must struggle, make every effort to enter, and few are willing to pay the price. Palpakan na to na Ginoo. Ang tanan diri sa kalibutan may presyo. Ang imo gini-enjoy, may presyo na. Kung masiling ka karon na professional ka, tugay ang presyo gipa-eskwela ka sa imo gidikanan. May nag-antos para sa iyo. Kung masiling ta nga din imo makita may aircon ta, may electric fan ta, may presyo ni nga may someone nga nagmakal sini agud nga nag-enjoy ta. Everybody say amen. Everybody say amen. Muna nga may mga kabataan nga hindi ungrateful. Sa dira nga nagmadinalakon sila, balik sila sa ilang ginikanan kag nagsiling, tatay, nanay, kung wala ninyo bayri ang presyo sa akong pag-eskwela, hindi ko masubong sini. The same is true to redemption. Nga may pagpasalamat.
nga nagadayaw ta, nga ari ta nagabalik-balik sa pagsimba, pagpangamuyo, to kinakahibalota nga ang nagbayad sa presyo sa kaluwasan, ining isang nagbitay sa cross. Kagusto siya mangin parihas ta sa iya. Nga diin, wala nagapatawhay. Si Madya na tao sa pasungan. Ako'y malay. Buto may nagsunod siya, nagsiling nga, masunod ko sa imo Ginoo, masunod ko sa imo Ginoo. Siling siya, mag-isip ka. Mayo pa ang mga milo, ang singgarong, tungod kay may pulian pa na, kang may pasilungan pa na. Pero ako nga anak sa tao, bisan ulunan para sa akong ulo, wala. What ano nga sakripisyo? Everybody say, Malob lang ka mo makatura. We are victim of these two tragedies sa Christianity, kag amo ng moderno nga Christianity. I'm going to repeat it again and again. Many Christians enjoy crossless Christ. Ano ni crossless Christ? Nag-aalagad nga daway gibayran nga bili, daway na ano lang sa iya. He always expecting for addition. He always expecting for something. Gusto lang dungag pirme. Gusto lang pirme bendisyon. Pagtigili ka lisod, kung makadawat na kay Kristo Jesus. Okay, amo na, Christianity. Kung gusto kang may siguron, may mga marka sa pag-antos sa imo pagkatao. To pay the price of self-denial. It costs too much for them to give up the world. Hindi nilawlaw to give up the things of the world. Hindi nilawlaw ka magbiya ka sa imo abyan nga nagpakasala. Hindi nilawlaw, it is a price, in the highest price to be paid. Nga din masiling kasi mo abyan, nga din pirmi ka mo ga inom, pirmi ka mo ga droga, pirmi ka mo ga patuyang, magsiling ka, no! Hindi na ko. Gusto na. Enough is enough. Hindi niluglaw. Kung kasi Kristo Jesus ginagambal. Anong gambal niya? Kung saan ta? Ang duta. Naari na. Ang duta nga may hilamon, nga tunukon, nga gintupan sa binhi, amo ang tao. Mas kugunta, amo ang tao nga nakabati isang pulong sa Dios o galing tungod sa palaligban sa pangabuhi. Wow! Palaligban sa pangabuhi. Kanan ta diri may palaligban sa kabuhi. Pero ang diferensya naton sa iban nga mga tao, nga din ang palaligban sa aton pangabuhi, wala aton i-martyr ang aton pag-alagad. Pagpakan naton sini. Wala naton gi-compromise ang aton pag-alagad. Wala naton gi-compromise ang aton pagsimba. Wala naton gi-compromise ang aton pagpangamuyo. Wala naton gi-compromise ang aton pagkadto sa prayer mountain kag pagpulaw. Wala naton i-martyr sa aton palaligban. Pagpakan naton na Ginoo. Wala to lang. Nakabati sa pulong. Kining hambal rin, ugaling tungod sa mga palaligban sa pangabuhi, kag paghimulat nga makamanggad, nalimatan nila ang pulong sa Dios
nga ila nabatian kag wala ini mamunga sa ila ka buhat. Everybody say, it is the substance of this topic, the essence of this topic. It is not artificiality. It is a reality. Palakpakan na to na Ginoo. Hindi ni multo. Kundi tuod ni. Kung ikaw, desidido mo alagad sa Diyos. Ano nga madre? Sa kugunta, dayon nagsiling si Jesus sa tanan nga tao didto. Tanan nga tao didto. Entonces, if we contextualize the issue, tanan ta diri, ginambalan, palpakan na to na Ginoo sini. There is no such things as exemption. Kung, pare na, mas kukunta, kung may tao nga gusto magsunod sa akon, hindi niya dapat pagpasulabihon ang iya kaugalingon. Palpakan na to na Ginoo. Sino ni mga tao nga din daway gid-giani sa pagpangalagad, daway lamii sa pagpangalagad, daway sabur ang pangamuyo, daway sabur ang pagdayaw, daway sabur ang pagpasalamat, daway sabur ang pagpuasa. Ini nga mga tao isa lang ang depekto, mahigugmaon sa kaugalingon. Misa ko ka libro, kagindala na kon sa Cebu, kaginhulam na kong kay Lili. Huwag pa man ako natapos basa. Ito kay mga 600 pages ko. Dealing with narcissistic attitude. Ano ning narcissistic attitude? Inang ang imo makita, imo lang kaugalingon. Everybody say, pinakadelikado na ang attitude. Kung magtambong ka kasal, do ikaw ang gikasal. You want to be the center of attraction. Kung magtambong ka gibunyagan, do ikaw ang gikugos nga bata nga gibunyagan. Kung magtambong ka parada, do ikaw ang patron nga gibutang sa karo. That is the sign of the self-centered attitude. Everybody say amen. Ngayon, ini nga libro nagpahayag nga nagkahalini sa Greek legendary nga kasaysayan sa tao nga nangalan Narcissus. Ini si Narcissus, gigwapuhan gid siya sa kaugalingon. Kag maglantaw siya dito sa tinaw nga tubi, maglantaw siya, pirtigid siya, nakapresar siya kaugalingon. Nalipatan na niya ang palibot nga mga matahom nga mga surrounding. Napokus ang iya pagtalupangod siya kaugaling. Kagdayon ang kasaysayan nagsiling, nag-ayo sa diwata. Nagsiling ang diwata. Nagsiling sa diwata. Hatagi ko babae nga parehitsura sa akon. Kag hindi ni mahatag. Kag nagkabuhi siya nga very frustrated, discouraged. Kaya hindi mahatag ang yaginan. Kag ini naglandong this legendary story. Naglandong ni kaghimuan ni sing mga sulat, gihimuan ni sing mga libro. Ang pinakadelikado gali ang tao kung ang iya kaugalingon lang ang iya makita. Everybody said. Everybody said. Kung magtambong na siya, kung bira kag hindi na siya, busog, nagreklamo na siya. It is the narcissistic attitude.
Kung may tao nga gusto magsunod sa akon, hindi niya dapat pagpasulabihon ang iya kaugalingon, kag dapat handa siya sa pag-atubang sa kamatayon siya pagsunod sa akon adlaw, adlaw. Palakpakan nato naman. Ano ko na? Pagsunod sa Ginoo. Karon nga semana, sunod ka dason way na adlaw, adlaw. Adlaw, adlaw. Kagdayon, meron pa. The issue is not keep on trying. To pay the price. Ibalik niyo tayo. To pay the price of self-denial, it costs too much for them to give up the world. Sa verse 24, the word will try. Damo ang nagtilaw, pero wala nakasulod. The issue is not always keep on trying. Ang buti pangop ni Kinisos nga hindi ang issue, tilaw-tilaw lang. Ano ang diferensya? I would like to repeat it. Ano ang diferensya sa alibang kag sa tuod nga gitawag nga putyukan? Ano ang diferensya nila? Nakita mo lang kamo alibang nga may dugos? Wala. Tandaan mo ni nga ang alibang ya kung maghulo na sa sakwan, tilaw-tilaw lang na ya, gasimot-simot lang as bulag. Waay na kapabilidad to absorb, pagsuyop sa nektar. Everybody say amen. Wala. Pag tungtong dire, lupad naman, tungtong dito, tungtong. Keep on transpiring. Pamunang gitawag example sa tilaw-tilaw lang. Pero ari, kadto ka mo Spirit Mountain. Makita ninyo, may mga putyukan dito, kag may mga ata nga gabaligya. Ang putyukan niya, makaproduce ang lugos. Why? Tungod kay kung ang putyukan gani magsuyop sa gitawag bulak, hindi iya na undangan kung way sa masuyop nga duga. Palakpakan na ito na Ginoo. Pag na ang putyukan niya, hindi nilahog-lahog, halin sa iya, according sa study, halin sa iya gitawag iya gibalayan, gikabudlayan niya na hindi magnubo sa tagpila ka kilometros palibot agud sa pagsuyop sing dugos nga madala niya sa iya balayan. And even Aristotle mismo in his wisdom, suno sa akong gibasa, may gitawag extraordinary capacity, inherent capacity ng putyukan nga waay di siya palabihon. Ginasuyop niya ang tamis nga dugo sa bulak sa kahoy, nagasuyop man siya it. Everybody say amen. I would like to say it before I move further. I would like to have an emphasis. Ginasuyop niya ang pait, ginasuyop niya ang tamis, pero matingala ka nga diin dito kung kuhaon na ang dugos, purti na katamis, tungkol kay may kapasidad siya nga ang pait, mahimo niya nga tamis. Palakpakan na ito na Ginoo sa ni. Kag subong sina ang Kristohanon utod kagabihan. Hindi tanan tamis ang imo matilawan sa nag-aalakad ka. Hindi tanan tamis kung kaisa may mga mapait nga gitawag eksperyensya nga imo maagyan samtang nag-aalagad ka, pero tungod kay nagtakpi ka sa isa ka Ginoo nga may kapasidad sa pag-transfer halin sa pait kadto sa tamis. Mangin tamis ka sa mga tao sa palibot, mangin tamis ka atubangan sa malulunda, kag mangin tamis ka sa isa nga naghatag sa imo sing kabuhi. Palakpakan nato na Ginoo. The issue is not always keep on trying.
but unconditional surrender and trust. Dayon, ining katapusan, the word deadline. Ano na eh? The owner shall rise up and shut the door to salvation. There is a time limit to salvation. The door will not always be open. May time limit. Even Apostle Paul in his brilliant career as a theologian, nagsiling siya nga in the fullness of time. According sa Gospel of Romans, sirahon ang kaluwasan para sa hintil. Tugod nga ini para na sa mga Hudyo. May deadline. There is a time limit to salvation. Hindi tanan nga makabati ka kam. Hindi ka pirmi nga dili mo makita iya imo abusaran ang message of salvation. Ikaw lang magmahay sinipila kadlaw. Itong hambal na kung sa nagligad because time is running out. Kining isa ka gitawag giya nga ini si Jacob Astor, the millionaire who had raised himself by his ability from a position of poverty to become one of the foremost citizens of the United States of America. Sa dira nga din, tagumatayon siya on his dying bed. Nangayo siya, tagi ko papel, tagay ko bulpin. Tagan siya. Pagdungdung ko nang isulat. Madugon-tugon, hindi. Iya gisulat. Upod ang paghibi kag pagtulo sa luha. Ruth, my life has been a failure. My life has been a failure. Now, ara sa iya ang kwarta, ara sa iya ang gitawag success, pero waay Kristo ang iya kabuhi. Palpakan na to na Ginoo. Waay sa gaalagad sa Dios kag iya na diparahan nga ang pinakaimportante gali sa tao nga diin kung makatubang na sa kamatayon, hindi gali ang kwarta ka iya biyaan, hindi gali ang posisyon, hindi gali ang diploma, kundi ang iya relasyon kay Kristo Jesus. Palpakan na to na Ginoo. Kagdayon, kung padayon ang ta. It is siya at a person that tapos ang opportunity kung patay ka na. We cannot deny the fact that our life will end anytime. Hindi mo ni masiguro nga din imo makita will end anytime. Hindi ganit kasiguro nga papauli na ton dito, why na ta? Hindi na ton masiguro nga di sa gabi, why na ta? Hindi na ton masiguro nga sa dasun adlaw, why na ta? Because it will end anytime, next minute, next hour, and next day. Hindi ni mo masiguro. Mula nga siling pa ni Apostle James, hindi ka gid magpatikal-tikal nga masiling ka, makadto ko sa isa ka lugar, mipundar ko negosyo, kag dayon mag-enjoy ko sa ko negosyo tungod kay hindi ka ang tag-iya sa imo panahon. May isa nga nagbuot kag ini amo ang Dios. Kag pasalamat ta nga bisan maghalin ta sa sini nga kalibutan next time, next hour, next minute tungo kay way tagakadto sa ibang nga direksyon, gakadto ta sa naghatag sa aton sing kabuhi, kag kumbinsido ta nga malipay ni naghatag sa aton sing kabuhi tungod kay ang aton panahon aton gikiharan para sa pagdaig kag paghimaya kag pagsimba sa Dios. Ha? Masira na ni kung magbalik ang Ginoo. Tapos na ang ting-alani kag ang ting-ilinit pero wala gihapon kami maluwas. Ang mga tao kaisa gid lang mapatay kag pagkatapos ini hukman na sa Dios. Ang importante diri nga may deadline. May katapusan. Makadto kita. The traveler changes the date one day forward on crossing the line from east to west.
one backward in crossing it from west to east. From east to west and west to east. Amo na nga sulo pa sa nakakadto. The time nga moabot ka sa international deadline, masiling ang mga stewardess, adjust your watch. We are approaching to the international deadline. Kung ari kahalin sa east, pagkadto sa west, imo makita one day forward, imo i-advance ang imo relo isa ka adlaw. Agud nga mo adapt ka dito sa pihak. Kung halin ka na po dito sa western world, pagkadto di sa kwan, backward, imo na po adyason isa na po kadlaw. Ito sis, ang buti pa hangop sini, nga pag-abot nimo sa international deadline, there must be an adjustment. Right? Everybody say amen. Kinanglan may adjustment. Ang punto diri mo na. Hindi bala sobra pataga cross sa international deadline. Gapagkadto ta sa heavenly or heavenly home. Gapagkadto ta sa langit kun nga do. Ito sis, ipabati kita. Adjust your life. Pagpakan na ito na Ginoo sini. Kinalang adjuston mo. Kung suplado abi ka, hindi ka mag-adjust. Sila nagmartis na, ikaw Lunes lang Japon. Kung ikaw abi, Sabadista abi, imo makita, nagkuhan ka, amo nang hindi na ma-explikat sa Sabadista ni. Tugay kung ikaw nagpahulay sa Sabado, pag-abot mo dito sa international deadline, i-adjust nimo, kuan na, Domingo na. Entonces, nagsimba kag Domingo noon. Nagpaintindihan nga, imo makita ya, subong sina, pero ang punto diri amo ni, there must be an adjustment. Palakpakan na ito naging. Kagang adjustment, hindi niya po may kabudlayan. Putod kagabihan. I would like to say with honesty. Langit na ni ang aton kadtuan. Kinahanglan mo adapta sa environment sa langit. Palakpakan na ito naging. Ano ang langit? Lugar sa pagigugma. Muna nga gina-training ta sa pagigugma. Ito sa langit ya, lugar ni sa pagigugma. Gina-adjust ta. Ang langit, lugar sa paghidait kag sa kalinong. Pagkita ya ari ta sa hindi malinong kag wala sing paghidait nga kalibutan. Muna nga gina-adjust ta kung maka-adapt ta sa langit ng environment. Sino ni naka-adapt sa langit ng environment? Apostle Paul. Ano sila ni Apostle Paul? For me to live is Christ and to die is gain. Pagpakan na ito na Ginoo.